Isang simpleng bulong mula sa isang taksil ang nagwakas sa pinakaheroikong paninindigang militar na nakita na ng mundo. Isang nakatagong daan, isang daliring tumuturo paakyat sa gilid ng bundok. At bigla, nahayag ang mahinang punto ng isang hukbong, tila hindi matatalo. Ganyan pumasok sa kasaysayan si Ephialtes ng Trakis, isang karaniwang tao na walang kasikatan ni kapangyarihan, bilang gabay na nagpakita sa mga Persyano ng isang hindi kilalang daan na nagbago sa takbo ng labanan. Sa Thermopylae, ginawang nakamamatay na bitag ang isang bayaniing depensa. Nangyari ang kwentong ito noong 480 bago si Kristo. Nilusob ng haring Persyano na si Xerxes ang Gresya, kasama ang napakalaking hukbo. Ang plano ng mga Griego ay gamitin ang heograpiya sa kanilang bentahe, lumaban sa masisikip na lugar kung saan hindi uubra ang napakaraming bilang ng mga Persyano. Sa Thermopylae, isang makitid na lagusan sa pagitan ng bundok at dagat, nagawa ni Haring Leonidas at ng kanyang mga tauhan, mga Spartan at mga sundalo mula sa iba pang mga lungsod-estado ng Gresya. Ang tila imposible, pigilan ang isang halimaw na hukbo sa loob ng ilang araw. Umatake ang mga Persyano, ngunit paulit-ulit na napaatras. Simple ang layunin ng mga Griego. Bumili ng oras upang makapaghanda sa digmaan ang natitirang bahagi ng Gresya. Sa sandaling ito, lumitaw si Ephialtes. Isa siyang pastol mula sa rehiyong iyon at kabisado niya ang bawat landas sa bundok. Ang impormasyong hawak niya ay hindi lihim ng estado, ngunit hindi ito alam ng sinumang hindi taga roon. Ang naging dahilan kung bakit napakapasya ng kanyang ginawa ay ang tiyempo. Sa gabi, habang nagpapahinga ang mga Griego, inakay ni Ephialtes ang mga sundalong Persyano sa pinaikling daan at dinala sila sa likod ng mga hanay ni Leonidas. Pagsikat ng araw, nakita ng mga Griego na napapaligiran sila. Hindi na umubra ang estratehiyang harangin ang lagusan. Kumilos agad si Leonidas. Pinauwi niya ang karamihan sa kanyang mga kaalyado upang makatakas at makalaban sa ibang araw. Ngunit pinili ng mga Spartan at ng isang pangkat ng mga sundalong Thespian na manatili at lumaban hanggang wakas. Malupit ang huling labanan, ngunit nagawa pa rin nilang lalo pang patagalin ang pag-usad ng mga Persyano. Sa huli, bumagsak ang Thermopylae, ngunit napatunayang napakahalaga ang panahong kanilang nakuha at nagbigay daan upang mailikas ang lungsod ng Athens, na naghanda ng entablado para sa susunod na dakilang labanan sa dagat. Ngunit bakit ginawa iyon ni Ephialtes? Itinuturo ng mga sinaunang historiador ang tatlong posibleng motibo. Ang una ay kasakiman. Umasa siya sa isang mayamang gantimpala mula sa haring Persyano. Ang ikalawa ay usapin ng kaligtasan. Ang kanyang rehiyon ay nasa ilalim na ng impluwensiyang Persyano. At ang pakikipagtulungan sa mas malakas na panig, ang tila pinakaligtas na pagpipilian. Ang ikatlong motibo ay maaaring simpleng pansariling interes. Hindi tulad ng mga sundalong lumaban para sa kanilang lupain at bayan, maaaring ang iniisip lamang ni Ephialtes ay ang sarili niyang pakinabang. Hanggang ngayon, may munting pagdududa kung siya nga ba talaga iyon. Itinala ng historiador na si Herodotus na may iba pang pangalang umiikot noon. Ngunit sa huli ay si Ephialtes ang itinuro ng kwento bilang pangunahing may sala. Naglagay ng pabuya ang mga Griego sa kanyang ulo, kaya napilitan siyang tumakas. Pagkaraan ng ilang taon, napatay siya. Ngunit sa ibang alitan, hindi dahil sa kanyang pagtataksil. Nasa paghahambing ang lakas ng kwentong ito ng pagtataksil. Sa isang panig, naroon ang tapang at sakripisyo ng mga sundalo. Sa kabila, isang karaniwang taong may mapa sa kanyang isipan. Hindi natalo ang labanan dahil nang hina ang mga bayani, kundi dahil may isang taong basta na lamang ibinaling ang takbo ng sagupaan. Sa paglipas ng panahon, ang pangalang Ephialtes ay naging salitang Griego para sa bangungot, gaya ng isang banta na dumarating kapag hindi mo ito inaasahan. Madaling ilarawan ang kwento bilang labanan ng mabuti laban sa masama, ng matatapang laban sa taksil. Ngunit mas masalimuot ang realidad. Ipinapakita nito kung paanong ang kaalaman sa isang lugar ay maaaring mas makapangyarihan kaysa sa isang hukbo, at kung paanong ang mga pagpili ng karaniwang tao
ay maaaring magbunga ng napakalalaking kahihinatnan. Kaya si Ephialtes ay lubhang naaalala. Ipinapakita niya sa atin na ang kasaysayan ay hindi lamang ginagawa ng mga hari at mga heneral, kundi pati ng mga nakaaalam ng mga pinaikling daan.